Sa panahon natin ngayon, kapansin-pansin na ang mga tao ay buhos na buhos sa paglilingkod at pagrelihiyon. Magandang bagay po yan, good news po yan sa ating panahon. Subalit, ang hindi maganda is basta na lang nagrelihiyon ang tao, pero hindi naman inuunawa yung mga aral na itinuturo ng kanilang relihiyon. Halimbawa po sa pagtuturo ukol sa banal na espiritu. Laganap ang katuruan or doktrina na ang banal na espiritu ay ikatlong persona ng doktrina na tinatawag na Santissima Trinidad. Isang Diyos na may tatlong persona. Ang Espiritu Santo daw, ito daw po ay bukod na persona, may sariling puso, may damdamin, at ito daw po ay nagtataglay ng kadyusan, bahagi ng Godhead, at ito daw po ay kapantay ng Ama at ng Anak. So para sa akin, kung ito po ay aral na nakasulat sa Biblia, dapat po itong yakapin at tanggapin. Subalit, itinuturo ng banal na kasulatan na dapat siyasatin muna ang aral or paniniwala kung tunay ba na ito ay nakasalig sa banal na kasulatan. Napansin niyo po ba mga minamahal, ang mga Hudyo kahit noong una at maging sa ating panahon, yung mga Hudyo ngayon sa bansang Israel, majority sa kanila hindi naman naniniwala na ang Holy Spirit ay isang persona at part ng Godhead. Kung tutusin, mas una silang nakapagbasa ng Biblia, mas una nilang nahawakan ang Torah kaysa sa atin. Pero hindi naman sila naniniwala ng ganon. Maliban lang kung ang isang Hudyo ay na-convert sa Trinitarian religion. Pero majority sa Judaism, sa mga Hudyo, sa Jews, sila po ay mga one true God believers at hindi po naniniwala na ang banal na espiritu ay bukod na persona sa Ama at Anak at nagtataglay ng kadyusan. So linawin po natin sa video pong ito kung ang banal na espiritu, ito po ba ay isang persona at nagtataglay ng pagkadiyos. Ngayon, ano po ba ang kahulugan ng salitang persona? So, technically, pagka ginagamit natin yung salitang persona, sa general context, pag sinabing persona, salitang Kastila, ang kahulugan ay tao, may laman at may buto. Pero nagkaroon ito ng ibang kahulugan nung ginamit na ito by theological term. Ang mga Trinitarian at iba pang naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesucristo ay ginagamit po yung term na persona para sa banal na espiritu or kahit sa Diyos Ama. Pero kung titingnan natin, pag sinabi kasing persona, ito ay may sariling kalooban, sariling pag-iisip, sariling pagkatao, kakayahang umiral ng hiwalay sa iba. So, in that sense, pwede natin i-consider na ang Diyos Ama ay isang persona. Pero ang banal na espiritu, hindi po makita ng Church of God na ito po ay isang persona sa ganung mga aspeto. Bakit po? Unang-una, kung ang banal na espiritu ay hiwalay na persona sa tunay na Diyos, at siyang ikatlong persona ng tinatawag na Trinidad. Siya yung pang third person of the Godhead. Sa aklat ng Apokalipsis, mababasa natin na may 7 espiritu na sinugo sa buong lupa. So, by context, hindi naman ito yung mga anghel. Ito ang Espiritu Santo. So, kung i-consider po natin yung talatang iyon at idadagdag po natin yung persona ng Espiritu Santo bilang bahagi ng Trinidad, hindi na po yun magiging Trinidad kasi may 7 Espiritu Santo na binabanggit sa Biblia. So kung 7, tapos idagdag mo yung persona ng Ama at saka ng Anak, hindi na po yung Trinidad. Dapat ang doktrina na pinanghahawakan ninyo dyan is Nuevedad. Kasi 7 plus 2, edi siyam. So hindi po Trinidad, kundi Nuevedad. Diyan pala makikita na natin na false doctrine po ang paniniwala na ang banal ng Espiritu ay isang persona na bukod sa Ama. Sapagkat, sino sa 7 Espiritu Santo ang tunay doon na kabahagi or kapantay ng Ama? Kung lahat naman yun, edi Nuevedad nga, hindi na Trinidad. Sa Biblia, may iisang tunay na Diyos lang, ang Diyos Ama. Mababasa sa 17:3 ng Juan at 1 Corinto 8:6, Malakias 2:10. Ang mga talatang ito ay isang matibay na katunayan na ang banal na espiritu hindi po persona at hindi po nagtataglay ng pagkadiyos. Sapagkat kapag pinag-usapan ay Godhead, hindi po kasama dito ang banal na espiritu, ni hindi rin po kasama dito ang anak ng Diyos. Sa Biblia, yung banal na espiritu, tinutukoy siya bilang espiritu ng Ama at espiritu ng Anak. Pero hindi po bukod or hiwalay na persona. Sabi nga sa Bible, kung ang sino man ay walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ngayon, may katunayan ba sa Biblia na ang banal na espiritu ay hindi isang persona, kundi kapangyarihan? Pansinin po ninyo yung talata po na aking babasahin. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 1 ang talata po ay 8. Ito po yung pahayag sa atin. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ayon po sa pagtuturo ng Biblia, pagbaba daw ng Espiritu Santo, bababa daw yung kapangyarihan ng Diyos pagka bumaba ang banal na Espiritu.
So, yun pong banal na espiritu, ito po ang kapangyarihan ng Diyos na napupuspos or ipinupuspos sa kanyang mga alagad. Ito yung maliwanag na pagtuturo sa Biblia. Ito yung mababasa talaga natin. Yun pong Espiritu Santo, ito po ay kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, nagiging makapangyarihan ka at hindi ordinaryo kumpara sa iba. Hindi ibig sabihin nagiging Diyos ka sapagkat may Diyos na pumuspos sa iyo. Hindi. Ikaw ay pinuspos ng kapangyarihan ng Diyos or ng banal na Espiritu. Kaya nga mababasa natin sa Gawa 2:17, ang banal na Espiritu, ito po ay ibinubuhos. Lucas 11:13, ipinagkakaloob. Efeso 5:18, ito'y ipinampupuspos sa tao. Mga bagay na hindi po aplikable para sa isang persona. Kaya po ang banal na Espiritu, hindi po siya hiwalay na persona at hindi po siya isang persona ni hindi rin po siya bahagi ng Godhead. Ngayon, isa sa mga katwiran or argumento po nila, ang banal na Espiritu, ito daw po isang persona kasi ginagamit sa kanya yung salitang siya. Yun pong pronoun na siya. So, hindi ba kung ang banal na Espiritu ay hindi persona, bakit siya yung ginagamit, hindi yung salitang ito? Di ba? Parang makikita natin na nagpapatunay ito na ang banal na Espiritu ay isang persona. Sabi nga sa aklat ng Juan, pagdating ng mga aaliw, yung banal na Espiritu, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. O hindi sinabing ito. Kasi kung hindi nga naman persona, dapat ito. Ngayon, ang sikreto po niyan at katotohanan, makikita natin sa grammar rules ng Greek. Sa grammar rules kasi ng Greek, yung salitang pneuma, yung espiritu, ito ay may kasamang panghalip ayon sa grammar. So talagang ang gagamitin talaga doon ay siya. Pero hindi ibig sabihin yun ay isang persona. Hindi ho ganon. Pansinin niyo po yung mga bagay nito. Walang talata na sinasabi sa Bible na ang banal na espiritu ay Diyos na bukod na persona. Walang ganun eh. Walang talata na mababasa na ang banal na espiritu ay Diyos at bukod na persona sa Ama at sa Anak. Pero kapangyarihan meron. Hindi ba? Saan tayo dapat maniwala? Doon sa mababasa o doon sa theology lang ng pastor na hindi naman tinuturo sa Biblia? Wala rin talata sa Bible na mababasang nanalangin sila doon sa persona ng banal na espiritu. Walang panalangin iniaalay sa Espiritu Santo. Meron, nanalangin sila sa espiritu. Ibig sabihin nun ay nanalangin sa gabay, sa tulong ng banal na espiritu. Pero hindi yung mismong Espiritu Santo ang kanilang niluluhuran at pinagpipreyan. Hindi yung ganon. Sa Bible, ang Ama ay may trono, ang Anak ay may trono. Pero yung banal na espiritu, wala. Walang trono. Kahit nga po si Stephen nung nagbukas ang langit Nung nagbukas ang langit, nakita niya yung Diyos at doon sa kanyang kanan, nakita niya yung anak. Si Kristo nasa kanang trono ng Diyos. So, wala siyang binanggit about sa banal na espiritu. Di ba parang illogical? Dapat tatlo yun May nakikita siya Ama, tapos sa kanan Anak, sa kaliwa Espiritu Santo. Pero walang ganun Ama at saka Anak lang ang nakita niya. So, maliwanag na sa ganung mga katuruan na mababasa sa Biblia, nagpapatunay na ang Diyos ay hindi po nahahayag sa tatlong persona at ang ikatlo nito ay ang banal na espiritu. Sabi sa Efeso 4:6, mayroong isang Diyos at Ama ng lahat. Ngayon, bakit mababasa sa Bible na yung banal na espiritu nagtuturo? Di ba gawain ng persona yon? Gumagabay, gawain din ng persona, nagpapabanal sa tao. Maraming mga talata sa Bible na tila baga nagpapakita na ang banal na espiritu ay isang persona. Pero dapat hindi natin ma-misinterpret. Lahat ng mga bagay na yan ay gawain ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. So ang Diyos po ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na yan. At ang kinakasangkapan niya ay yung kanyang kapangyarihan or ang banal na espiritu. Pansinin po ninyo itong talatang ito. Dito po sa aklat ng Zacarias. Sa 4 ang talata ay 6. Ito po yung paglilinaw, comparison between human and Holy Spirit. Nang magkagayoy, siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Napansin po ba ninyo? Nagkaroon dito ng comparison between lakas ng tao, kapangyarihan ng tao, versus Espiritu Santo. Yun pong banal na espiritu, itinulad siya sa kapangyarihan or lakas ng tao. Kumbaga yun yung counterpart niya kapag pinag-usapan is human being. Hindi siya itinapat doon sa mismong tao. Ang sabi sa talata, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan ng tao yung tinutukoy dito, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng lakas or kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng lakas or kapangyarihan ng Diyos. So dito, maliwanag na ang banal na espiritu, ito po ay kapangyarihan ng Diyos na ikinukumpara naman
sa kapangyarihan ng tao. At alam natin, higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa sa tao. Kaya mas makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kayang gawin, lakas at kapangyarihan ng tao. So maliwanag sa ating mga talata na binasa na ang banal na Espiritu, hindi po siya persona, hindi po siya Diyos, hindi po siya ikatlong persona ng Godhead, hindi po siya nagtataglay ng pagka-Diyos, at hindi po siya bahagi ng Santissima Trinidad.